Sinusuyod na rin ng mga sundalo pati yung mga bakawan na pinagtataguan daw ng mga rebelde na gustong tumakas papunta sa dagat. Mula sa Barangay Canilar, Zamboanga pa rin po ito. Nakatutok live at eksklusibo si Sandra Aguinaldo. Sandra. Mike, ngayong araw na ito ay nadikitan ng militar ang grupo ni Ustad Javier Malik dito sa isang barangay sa Zamboanga City. Sa tindi po ng bakbakan, hindi mo akalaing nangyayari ito sa isang syudad. Kasabay ng pagsikat ng araw, ang pag-ulan ng bala sa pagitan ng mga rebeldeng MNLF at mga sundalo sa 3 lugar sa Zamboanga City. Isa sa tinututukan ng militar ngayon sa ika-8 araw ng krisis dito ang isang barangay na malapit sa dagat. Ang kuwang ito ay mula sa isang Simba Armored Personnel Carrier na naatasang pigilan ng mga gustong tumakas sa dagat sa may barangay Mariki. Sila makapasok! Kaya pumapasok sila! Makikitang walang kabahayan at mga residente sa lugar. Kaya gano'n na lang katindi ang pagpapakawala ng bala laban sa mga rebeldeng nalaman daw ng mga sundalong nagtatago umano sa mangrove. Harangin natin! Papasok sila eh! Fire go! Fire go! Pwede sila makapenetrate! Pero hindi rin basta papatalo ang kanilang kalaban. Gumante sir! Gumante yung kalaban! Fire ko sir! Birahin ko yung harap! Fire! Bukod sa grupong ito na malapit sa dagat, may 2 grupo pa ang MNLF na sinasabing nasa barangay Santa Catalina. Dito kasama ang kinikilalang leader ng MNLF sa Zamboanga City na si Ustad Javier Malik, ang isa sa trusted aide ni MNLF founding chairman Nur Miswari. Ang mga kasama raw dito sa grupong ito ang mga itinuturing na hardcore na MNLF members. Kaya nagpapatuloy ang palitan ng putok sa ilang barangay sa Zamboanga City. Major push ang tawag dito ni DILG Secretary Marojas. Ang inyong sandata lakas is nasa atin po ang momentum. Nasa atin po ang push para mapuntahan itong mga lugar na to. Itong aming operation na to ay para lalo nating malimit ang kanilang paggagalaw at ang paghasik ng violence. Lalo na sa ating mga civilians. Aminado ang AFP, meron pa mga hawak na hostage ang mga rebelde pero hindi raw nila alam kung ilan ito. We are using the best units we have. Itong mga units natin to are well trained. So ang guidance talaga ay talaga ang siguraduhin na minimize po ang collateral damage at lalo na ang safety at security ng mga civilians. Kahapon nga, nakunan pa namin ang mga nakatakas na mga bihag, 3 matanda, 2 bata. Sa lugar ding ito, 5 pinaghihinala ang MNLF fighter ang naaresto. 3 katawan naman ng MNLF ang na-recover, isa sa kanila babae na may hawak pa umano ng Armalite. Mula sa 5 barangay, 3 barangay na lang umano ang ginagalawa ng mga rebelde. Itong baybayin ng Zamboanga City ang isa sa mga binabantayan ngayon ng mga otoridad dahil sa kanilang impormasyon na meron umanong isang grupo ng MNLF na patungo sa direksyon ng dagat at gusto umanong tumakas. Binabantayan din nila ang posible umanong pagdating ng reinforcement mula Basilan at Sulu. Kaya naman tila walang humpay ang pagkilos maging ng Philippine National Police para mapigilan ang pagpasok ng ibang grupo sa syudad. Sa barangay Talon-Talon, kita na ang mga checkpoints ng militar. Ito raw kasi ang pinaniniwala ang posibleng maging escape route ng mga rebelde. Sa pinakahuling tala ng AFP, 6 ang patay at mahigit 80 ang sugatan sa government side. Sa sibilyan, 3 ang patay, mahigit 20 naman ang sugatan. Sa MNLF naman, 51 raw ang patay, 9 ang sugatan, sabi ng AFP. 48 naman umano ang arestado at sumuko. Sa hostages naman, 51 na ang nakalaya. Mike, kapapasok lang na balita, ngayong gabi po ay merong 24 na hostage na nakalaya. Ito po ay mula daw doon sa grupo ni Ustad Javier Malik. Ayon sa militar, ay itong bagay na ito ay resulta ng pressure ng AFP sa MNLF. Mike? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo.